Sino na sa inyo guys nakapanood ng mga video ko na every time ay meron tumutunog na parang kumakanta, tapos merong nagtitweet-tweet na ibon, parang may happy birthday, kung ano-ano pa na parang chime. At ito yung tanong ni Angie Sino Cruz. Ay, ano po yung tumutunog? Curious lang po. At ito, i-flex ko na sa inyo. Actually, matagal na marami nagtatanong nito, hindi ko lang talaga na nasasagot. Kaya this time guys, sasagutin natin yung mga tanong nyo na pa isa-isa. At lalabas tayo guys, at ipapakita ko sa inyo. Grabe yung init guys. Ito yun guys, yung naririnig yung tumutunog. Jajan! So ayan, at i-istorya ko sa inyo kung bakit nagkaroon tayo niyan. At ito nga ipaparinig ko sa inyo. Tatapat tayo dyan. Ito yung pinaka-speaker niya. Nakapatay. Yan, sinindihan natin. Naririnig nyo? Oh. At pupunta tayo doon sa likod bahay. Tandaan nyo, diba ganun yung tunog niya. Papakinggan natin dito sa kabila. Narinig nyo? Nag-chime, diba? Dito naman tayo sa kabila. Yan, narinig nyo? Ito yung isa pala. Nandito. Ayan. Nadaan tayo ulit. O, narinig nyo? Ayun siya, yung isa. Tapos, meron din tayo, ayan, yung ating spotlight. So, bigla yung sumisindi. Siyempre, may security camera din tayo. So, buong paligid ng bahay natin, guys, with security camera. Tapos, may sensor light. Meron pang sensor sounds. So, ito isang sensor light natin at yung sounds natin. Tapos, siyempre, may security camera din tayo. At, dadaan nga tayo para marinig nyo yung sensor niya. Grabe, oh. Lahat yung paso na yan, guys, pinamimigay ko na. Pakinggan nyo. Iba naman yung tunog niya, diba? So, hindi na tayo maglilibot. Basta buong paligid natin yan ay may sensor light. Ang dami ng bambo na naman, guys. At kailangan natin magputol na yun. Mga bagong bambo lang yan, guys. Siguro mga 2 weeks lang yan. Nagsulputan. Ayan. Tapos meron pa dito. Ang dami nito guys. Gusto ko talagang gumawa ng bahay ng kumubo eh. Narinig niya na. Ito yung story niyan guys. Kasi yung asawa ko dati nagtatrabaho pa. Nung bago lipat kami dito. And then yung asawa ko na yun, ang ligo niya talaga is alas 11. Kasi may ano pa siya, aside pa siya na trabaho sa gabi. Kaya hindi talaga siya natutulog ng magdamag. Tapos kasi pang tanghali siya pumasok. Kaya ang uwi niya is alas 9. Tapos alas 11 na siya naliligo. Kasi magko-computer muna siya saglit. And then, yung ligo namin ni Akari, ang schedule namin that time ay 9 o'clock. Tapos, yung 9 o'clock na yon, lagi kami sabay ni Akari maligo ng gabi. And then, napaaga yung ligo namin ni Akari that time eh, ng alas 6 yata ng gabi kami naligo. So, pagdating ng asawa ko, siya yung kating-kate na parang gusto niya na maligo. Pero before that, nag-computer muna siya. Maliligo na siya. Pagdating niya, maliligo na siya. Alas 9 yun ng gabi, guys. Kasi yun ang oras na dating na. And then, nagubad na siya, guys. Naka-boxer short na lang siya. And then, kasi nag-yosi asawa ko noon. Time na yun, ha. Ngayon, hindi na kasi siya nag-yosi. So, that time, sabi niya, bago ako maligo, mag-yosi na muna ako. So, anong nangyari, yung asawa ko, pumunta sa kusina kasi nandun yung exhaust fan kasi ayun na ayaw kami nag-yosi sa loob ng bahay unless nandun ka sa tapat ng exhaust fan sa kusina. So, dun siya nag-yosi. And then, tama-tama guys. Kasi talagang oras yung ligo namin. Meron talagang schedule ng oras yung ligo namin as in 9, kung 9 talaga. Bago kasi kami matulog. And then, yung asawa ko habang nag-yosi, naririnig niya yung gate namin tumutunog kasi may backdoor kami na pag nagtatapon kasi ng basura doon dumadaan. Tapos, bakal kasi yun, lumalangit-ngit. Hanggang dito lang naman yun, yung bakal na yun. Tapos lumalangit-ngit. That time, wala namang hangin. So, nagtataka si asawa. Sabi niya, parang tumutunog yung, habang nag-yosi siya, parang tumutunog yung, yung bakal. Di ba pag nagbubukas yung bakal ng gate, tumutunog, gumaganon. Tapos sabi niya, baka hangin lang. Pero ukashi, kasi hindi natatapos yung, langit-ngit, unti-unti. And then, that time, parang nag-isip na asawa ko, parang pumapasok sa loob. Tapos oras ng ligo yun. Kasi malalaman mo guys, yung banyo kasi namin, malaki yung bintana. Papakita ko sa inyo mamaya. So, yung langit-ngit na yun, nagtataka na siya. Binuksan niya yung pintuan ngayon.
Pagbukas niya guys, yung lalaki nandun sa loob ng bahay, ng ano na namin, ng bakod na namin. Tas, aktong isasarado niya na yung gate. Kasi kailangan, pag pumasok ng mga magnanakaw dito, isarado nila yung gate. Kasi para hindi halatang nakapasok sila or pumasok. Kasi may nagro-ronda ang police dito every night. So, possible na parang bakit bukas yung gate nun? So, baka biglang maano ba siya, masaktuhan ng pulis ba. So, ang nangyari, sinasarado niya yung pintuan. Pagkapasok niya doon sa bakod namin, sinasarado niya ulit para hindi nga naman alanganin. Ang dilim doon sa garden ko. Yung pinagtataniman ko ng kangkong. Ang dilim doon guys. Hindi niyo malalaman kung may nakatay yung lalaki o wala. So, possible yun yung nakita ni Ate Aska na lalaki. Ay, yun yung nag-fishing kami. Tapos, may nakita lalaki si Ate Aska sa bintana. So, possible yun yung lalaki na yun dati. Ngayon, nagtataka ako guys. Tapos yung asawa ko, pagbukas niya ng pintuan, ayun nga, nakita niya yung lalaki na akmang nakahawak dun sa gate. Tapos yung asawa ko, pagbukas ng pinto, tapos ang tanong niya kagad, nang kayo? Ang dilim, hindi makita ng asawa ko yung mukha. Hindi niya naaninag guys, kasi super dilim talaga that time. Kasi nga wala pa kaming ilaw. Dahil 1 month pa lang kami nakakalipat nun eh. Tapos ngayon, ang sabi na, hindi nakareact yung lalaki. Tapos hindi alam na lalaki kung magsasalita siya or babalik ko sa takbo. Nasakse lang pareho. So, yung nangyari, nagabulan. Bigla na lang naisip ng lalaki, kailangan ko na tumakbo palayo. Tapos yung hinabol ng asawa ko. Tapos yung asawa ko, naka-boxer short niya lang. Naka-boxer shirt lang yung asawa ko nung hinahabol niya yung lalaki. Tapos, naghabulan sila sa kanto hanggang sa pumasok sa isang iskinitang madilim yung lalaki. So syempre, hindi na hinabol ang asawa ko, baka mamaya may patalim yun, masaksak pa siya. Tapos naka-boxer shirt pa siya. Mamaya, maantabayaran siya ng pulis. Anong nangyayari? Bakit tumatakbo ka ng kanakpante? Diba? So, yun na nga guys. Tumawag yung asawa ko ng pulis. Grabe, parang soko. Ang daming pulis na dumating. Tapos hanggang alas 4 yata, hanggang alas 5 na madaling araw guys. Nag-iimbestiga dito sa paligid namin. Kasi nga, yung alam niyo yung pulbo-pulbo, tapos mayroong magnifying glass, tapos may sticker, basta may pailaw sila. Yung parang parang may krimen talaga na nangyari. So, yun. That time guys, nag-uulan. So, basa lahat. So, baka mahawakan niya man yun, baka basa. Hindi na-trace yung kamay niya dun sa may bakal. Walang na-trace guys. Tapos, ang nangyari, wala pa kaming kahit na kasi nung CCTV na yun. So, possible, guys, na yung sa ilang araw namin naliligo ni Akari ng for how many days, kasi nga 9 o'clock kami naliligo. Pag nakita nyo na kasi hindi yung ilaw namin, alam nyo na banyo na yun. Tapos, pwede nyo nang buksan yung, tapos wala pang lock yung kandado na, may lock siya, pero nabubuksan siya. Hindi siya nakakandado ng susi. So, kaya ngayon, lahat, yung likod namin, may kandado na yun, guys. Walang basta makakapasok dun, kundi kami lang na may alam ng password. Tapos, hindi mo naman makakbangan yun hanggang dito yun. So, mahirapan ka naman maka-escape, no? Kaya natatakot kami kasi, guys, possible na nasilipan kami nun talaga ni Akari. Ang ang masaklap nun, hindi ako nahihiya kasi anak ko naman yung anak ko lang, yun na ko, baka mamaya nakitaan din si Akari. Ano pa siya nun eh, grade 1 pa lang kasi 6 years old pa lang siya nun eh. 8 years old pa lang siya. So, bata pa naman siya. Tapos, hindi naman ako nahihiya kung magkasalubong man kami. Kaya lang, kawalan sa kanya yun kasi nakita niya hindi naman kagandahan na katawan, diba? So, wag lang talaga niya na i-video, wag lang niya na picture, diba? Tapos nun, ayun, pamula nun guys, nagsasarado na ako ng bintana pag naliligo kami. Kasi nga, ugali ko nun talaga nagbubukas ng bintana kahit sa gabi. Kasi naiinitan ako sa singaw ng shower kasi nga heater siya, diba? Mainit. So, yung asawa ko, pamula nun, bumili ng camera, CCTV camera. Kaya lahat ng bahay namin, paligid namin may CCTV camera hanggang loob ng bahay namin. Kasi yun nga yun. Plus, hindi pa ako kampante doon guys. Bumili rin yung asawa ko ng chime. Tapos yung chime na yun nga ito naririnig nyo sa mga videos ko kapag dumaan sa entrance, dumaan sa likod. Bawat paligid ng bahay namin merong chime at iba't ibang tunog. Kaya yung tunog pa niya, malalaman mo kung saan naglalakad. Kaya sa gabi minsan guys, natutulog kami. Tapos asawa ko kasi nagtatrabaho sa gabi, gising talaga siya. So naririnig niya yung chime. Talaga nilalabas niya with batuta yan. Lalabas yan. Hinahanap niya yung naglakad. Pero minsan pusa kasi sinisilip din namin sa CCTV. So ayun nga. Ay na-alarma kami. Tapos yung speaker guys, meron siyang 3 speaker. Isa doon sa may karaoke namin. Sa may Japanese room na and parang hallway niya. So isang kwarto namin. Tsaka doon sa kusina pala. 3 pala yun. Nasa karaoke room, sa kwarto namin, tsaka dito sa kusina. Pero pinatay ko na nga yung sa kusina. Kasi nga ang ingay-ingay kapag nagluluto ako, diba? Kaya ang sinindihan ko na lang yun naman nasa karaoke room, tsaka sa kwarto namin. Pero pag natutulog gabi, pinapatay ko sa kwarto kasi ang ingay. Nagigising ako sa gabi. Kasi minsan, kasi hampas lang ng hangin din, tumutunog din siya.
Lalo na yung gagamba, yung sapot ng gagamba, pag nagaganyan siya, nagagalaw, minsan, ayun, natunog siya. So, yun lang yun, guys. Pero, nakakatuwa, guys, kasi minsan pag tumutunog siya, chinecheck namin yung CCTV, which is, okay naman siya. Wala na naman, hindi na naman siya bumalik. Tapos, yun nga, yung mga polis na laman na may CCTV kami, kaya kapag kami mga nawawalang matatanda, yun, sa amin sila nag-check. Kasi nga, may mga CCTV kami sa buong paligid. So, yung mga kapitbahay namin, walang mga CCTV. So, kami lang. Kasi nga, nadala kami dun, guys, dun sa manyak na yun ba. Dito, hindi uso yung mananakawan ka. Ang uso dito, guys, yung pante mo, tsaka bra mo, mananakaw. Yun, tsaka nakakatakot dito. May mga nininilip ng katulad nun. Pero pag sa, sa umaga, syempre, bukas yung bintana. Kasi nakikita ko naman yung nasa labas eh. Pero one time, guys, naliligo ako. Narinig ko yung yung nagpapalit naman ng gas. Kasi yung nagpapalit naman ng gas sa kabila dumadaan. Kasi nga, ay, naririnig ko na yung chime na tumutunog. No? Tapos sinasarado ko na lang yung pintuan. Pero hindi naman niya ako nasilipan kasi may respeto din naman sila. Tsaka ang pangit lang na makikita nila. So, hindi ka aya-aya. So, ayun guys. Yun yung tumutunog lagi doon sa aking mga video. Kaya papansin niyo iba-iba minsan yung tunog. Pero kadalasan yun nasa entrance, yun yung naririnig. So, yun lang. So, ayan, ganyan nga yung itsura ng banyo namin kasi guys, diba? Ang ganda kasi ng tanawin niya. Kaya naman, sino ba namang maliligo na magsasarado, o diba? Ang liwanag, tapos yung puno habang kayo ay nagbabatab. Makikita nyo yung puno. Ang ganda ng view, diba? Kaya, malik ba naman na gabian may dumadalaw.